Ang topic na to, standing firm in times of trials. Verse na to, James chapter 1, verses 2 to 4. Okay, so let's start now. Every believer, or no matter how strong, okay, or faithful, or prayerful, so sa ingon, ano siya? Bisag kinsa pa nga believer dira, bisag unsa pa ka-strong, or bisag unsa pa ka-faithful, or bisag unsa pa ka-prayerful, you will face trials. Amen? Amen ba? Dili kita makaingon sa itong kaugalingon igsoon na I am faithful na, I am so strong na. Dili na kita makaingon na dili kita mo face of trials. Ano ba? Because trials is everywhere. So problems do not mean God is absent. Kung doon na tayo problema, wala na nagpasabog na absent si Lord. Amen? Amen ba? In fact, many times, God is most present in our hardest season. Mas present di ay yun hinoon si Lord sa atong pinakalisod na season sa ato ang kinabuhi. So, dili kita makaingon nga puro na lang problema akong kinabuhi, puro na lang trials, puro na lang pagsulay, puro na lang kalisod. Wala naman siguro kugyati man sa Ginoo. No, dili ta makaingon igsoon. Kay even in your hardest season sa imong kinabuhi, naa si Lord. Amen ba? Pero mo, tanay, tanaan mo ka si Lord, nga naman iyaman kong ipaalantos. No. Tumago na ito na karoon sa ato ang pagpadayon sa akong topic. Amen ba ta? Si James, or sa scripture, nag-ingon, si Santiago, did not say, if you face trials. Wala siya nag-ingon, di-quote ha, if you face trials, he said, when. Nakuha na to, he said, when. Wala siya nag-ingon na, if you face trials, kundi din siya, when. Trials are not optional. Kisa man sa ito, adali karoon ng walay pagsulay sa iyang kinabuhi. Kisa man dali sa ito, karoon ng walay trials sa iyang kinabuhi. Ha? Makaingon ta, mga bata, siguro walay problema, walay trials, kundi sa takainon. Lalaki nuna po na sila trials sa ilang kinabuhi. Labi na dili mahatag ang ilang ipangayo na makaon. Diba, trials po na sa ilang. Amen, matana, no? Okay, so, trials are not optional. They are inevitable. Meaning to say, inevitable, pasabot, unavoidable. Dili yun malikayan ang trials sa kinabuhi. Amen? Diba? Kung pwede pa lang yun nato likayan, no? Wala mo, ikaw, ikaw, uban. Isod ka akong naagian ka mong sunod. Dali ko diri mo agi. Diba? So, dalisod na lang di ako agi. So, ilan na lang ang ilang mga komedya na lang nila ba? Pero, nagpasabot yun na, or wala yun na nagpasabot na porque Kristuhano na kawala na kay trials. Diba? So, ako na ginaingon ganina, trials is unavoidable. Dili ginato na malikayan ang trials. The question is not, will I face trials? So, dili na siya mao ang question ni Son. Dili na mao ang question na, will I face trials? But, ang question is, will I stand firm when they come? Hello? Dili na yung pangutana nga, will I face trials ha? Ang pangutana is, will I stand firm when they come? Makabarog ba tangaligong ligsoon kung muabot ang trials? Mautay pangutana. Tubagon na po nato na karon. God wants us to teach us how to stand, not fall, not quit, not give up, but stand firm in times of trials. Doon ay 5 ka punto nga atong hinumduman in times of trials. Very good. Number 1. Trials are inevitable. Or sa iyo ni James 3. James 1 verse 2. Consider
maisipan ninyo nga bulahan kamo kung aduna kamoy paglutos. Hala, usahan pag-smile ani. Listen ba, smile? Kami na kayo mga nang magsiyos ba ana lagi sa tanan niyo. So, na to pag-ingon yan man si James na bulahan o isipan ninyo, bulahan mo. Kung tanang matang sa pagsulay na anin niyo. Ha? Makasmile ba ta? Hello? Makasmile ba ta? Wala na din dito ba? Wala sila ni Jimmy, mas smile na sila. Ay, kalisod eh, smile na tayo problema. Diba? Datang problema, nagkatawa ka na, ingon pala tanong sa ta. Hala, pero naingon man ang scripture. Ha? Consider it pure joy. Hala, meaning to say, dili lang di ay ta magpasalamat sa panahon nga hayahay ta. Ha? Kundili ang tanang matang sa sitwasyon sa atong kinabuhi. Hayahay man o kalisod, dapat ta magpasalamat sa Ginoo. Ay, ano ba dito magpasalamat o gitubag sa Ginoo ang pagampo? Ha? Dili na lang ba di ay ta magpasalamat if wala gitubag sa Ginoo ang pagampo? Ha? Lisod ka rin pasalamat? Lisod ba? Ha? Wala lagi mo tubad. Okay, so muna ang dyan sila. Isa ang magpagpasalamat, isa ang magpag-joy. Naduna nga kay trials sa imong kinabuhi. Diba? Okay, ito bago na ito na din kami saan. Si James, or ang scripture name, si James ha, because si James ang author sa book of James. Uses the word when. Diba? Quote sa word na whenever. Okay, so when, meaning trials will come. Musulot mga sa dili igsoon, life is full of challenges. Muabot yun ang trials sa imong kinabuhi. Musugot ka sa dili. Trials come to the faithful. Sa pag-faithful kay ka, muabot yun ang trials sa imong kinabuhi. Church-goers ka, ano bisa tigsimba ka kada Sunday, muabot yapon ang trials sa imong kinabuhi. Isa mag-leaders ka, muabot yapon ang trials sa imong kinabuhi. Inside your family, do not gapoy trials sa inyong kinabuhi. And no one is exempted. Hello? Okay. Wala sila ganahi. Wala ni exempted yun ang trials. Diba? Sa first point na Exxon, ang trials kay unavoidable kayo. Di siya dato malikayan. Di kita pwede malikay, no? May utang kinubo na kay pwede na natin nalikayan. Hello? May utang nagunal na ni mama kay pwede na natin nalikayan. Ba? Pero kay dili man. Diba? Ang tanan makasinati og trials. Pagsulay soon, akong balikon, no one is exempted. Okay. Psalms chapter 66 verse 10. For you, God, tested us. You refined us like silver. So, sa gingon ni Psalms? Ha? Gitesta. Ang trials diay is part of testing ni Lord sa atuwa. Sama sa silver. Gina-refine sa siya ni Lord. Inana ko datong life. Diba mo itong nakaingon si James? No, consider it pure joy. Kung doon na sa ako ang tanan mga trials. Kaya ka nakaingon si Psalms, for you, God tested us. You refined us like silver. So meaning to say, doon na ka-illustration na rin. Silver must pass through fire to remove impurities. Ako na to, without fire, silver stays impure. In the same way, without trials, our faith remains shallow. Diba? Kung hayahay na lang permiti akong kinabuhi, so lisod na, malimot na tao doon sa Ginoo. Reto, di ba? Kung hayahay na lang tanan atong kinabuhi, matag-ampo na itong Ginoo yan, gitubag, tanan atong gipalayo, makapasalamat pa ba ta? Makahilumdum pa ba ta sa Ginoo? Diba? Wala na! Kaya naman, maayon
kinaiya, mga negatibo nga una-una, tanan nga impurity sa imong kinabuhi. Aron mahimo ta pure. Amen ba ta na? Palakpakin sa si Martin. Okay, now, trials are not punishment. They are refinement. Amen? Nasabta na to ni? Nasabta na to ni? Trials are not punishment. They are refinement. So therefore, nakaingon din si James na consider it pure joy. Diba? Maglipay kita. Pasalamatan na ito na tanang pasulay sa ato ang kinabuhi. Bahala naghilak-hilak na kadiha. Bahala nagadagma-dagma na kadiha. Bahala sakit na kayo. Pero pasalamatan gapon na ito ang Ginoo. Amen ba? Amen. Now, what trial are you facing right now? So, sa man nga mga pagsulay sa imong kinabuhi, ang imo na sinati karon. It is financial, it is about your family, your health, or your spiritual being. God already knows. Kabalo na si Lord, Ana. Kabalo na si Lord sa imong mga problema. Kabalo na si Lord unsay sitwasyon nimo sa imong kinabuhi. And He is with you. Kauban na si Lord. Kumita na nga, mas lamig yun mo hilak sa Ginoo ba? Mas lamig yun mo sumbong sa Ginoo ba? Lord, sakit na dyan kayo sa latanan, Lord. Lord, makaya pa naman eh. Pero ikaw mo dyan akong pusog, Lord. Diba? Makainana ka sa Ginoo igsoon. Kaya wala lang pasabot. Porque doon na tayo pagsulay sa akong kinabuhi, wala na si Lord. No! Naa si Lord. Kauban na to siya. Amen? Amen ba ta? Amen. Amen. Number 2. Trials test us, or trials test and grow our faith. In James chapter 1 verse 3, because you know that the testing of your faith produces ha? Ansa? The testing of your faith produces perseverance. Ayan. So kung ang trials di ay, ang testing sa atong kinabuhi, nagapatubo sa atong pagtuo diya sa Dios, meaning to say maka-persevere ta, makalahutay ta, makapadayon ta sa unahan, makabarog ta. Amen? Diba? Taliwala sa iyong mga luha, tunay kalipay nga nagpahiti ni Ana. Kalipay nga diharagyan sa Ginoo igsoon. Kay ang sulbat sa tanan natong problema, ang Diyos natin. Amen? Amen? Amen. God does not test us to destroy us. Amen ba? God does not test us to destroy us. He tests us to develop us. So meaning to say, maunay pasabot ni Santiago. Ngano man nga moingon yun siya ng consider it pure joy. Kay pasabot niya ay kung dada kay trials, testing sa kinabuhi, kina-develop ta ni Lord. Amen? Dinaligon ta ni Lord. Dinamunda ta niya, sumala sa iyahang plano sa atuan. Amen ba? Kaya kung ang nakasala, dili man na di mo disiplinahon, magpadayon na siyang pagpakasala. Una nga kita, dunay testing sa atong kinabuhi, wala na nagpasabot, gina-destroy ta ni Lord. No! It means, gina-develop ta niya. Amen? Para nga mas mulig-on pa ta. Diba? Dili man pasabot nga nihila ka karon weak na ka. Diba? Nagpasabot na, nihila ka, ang test ni Lord sa imuha, na-produce ni mo development. Amen? Diba? Ginahulma ka ni Lord to become you a strong version of your life. Diba? Mahimo kang mas-live-on ba? Diba? Dili kay kung doon na lang namin kay personal, give up na rin ta. Diba?
Mas lami man gitong maka-remember kita nga si Lord ay uban na to. Kini kay atong mga testing and trials sa kinabuhi, dili kay ni pasabot nga gina-destroy ta niya. Pasabot kay ni iya hapat ang gina-develop, ginalig-on pa ta niya, ginamulda pa ta niya to become a better version sa ato ang kinabuhi. Amen tana. Amen tana mga igsoon. Next, in 1 Peter verse 1, chapter 1 verse 6 to 7, faith is refined like gold in fire. Okay. Unsay ginapasabot? Di ba ang gold, same like silver, gina-refine niya po siya o gina-test po siya through fire. Di ba? So, inana sa taigsoon, ang ato sa pagtuo, gina-refine sama sa gold. Di ba? Dili man tayo lang nga, yes, I believe in God. Yes, I have faith in the Lord. Kadili man ang masukod ang imong faith. If walay, testing. Di ba? Ang imong pagka-Kristohano na-test yun na if you are truly a Christian. If you are truly a believer in Lord. Amen? Amen? Diba? Dili ta mahimugit ang pwede mo yung Christian ta. Kung yan doon natin pagsulay, isurin niya na ta. Hello? Diba? Kaya ang tinuod ng mga Kristohanon, pure. Bisan pag ayo-ayuan o kusog-kuso sa problema, ayo-ayo kusog-kuso sa mga pagsulay sa kinabuhi, nakabarog na gihapon na ligon. O nagapasalamat sa Ginoo sa iyahang sitwasyon. Amen. Palakpakin na si Lord. What is testing you today is paliro daw din? Strengthening you for tomorrow. Nakuha na to? What is testing you today is strengthening you for tomorrow. Diba? Matag usa sa ako, makaingon dyan na ng Lord, ka ng sakit man kayo, ka ng kapoy man kayo, ka ng tanan na nga ito ang gibati. Pero, kani bitaw siya sa pagbuhat-buhat na topic, nanawa. Ang ato na mga pagsulay karon, nagalig-on din nato na ugma. Ang ato na mga pagsulay karon, ginalig-on din italian na. Diba? Balik ko na po pag-ingon, tanan man ta dunay trials, tanan ta nasakitan, tanan ta nagalain-lain na itong mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Pero, una-unaon din nato, na ginastrand na ta, or ginalig-on ta ni Lord in the future. Diba? Kapag kaugma, pagkasunod, di mo encounter na sa mga challenges, kabalo na kamulig-on, kabalo na kamubarog. Amen? Diba? Amen ba ta, Ana? Amen ba ta? The testing, or what is testing you today, is strengthening you for tomorrow. Ato dyan ang dudumalig soon, ha? Muna ang kinahanglan dyan ta magpasalamat. Naduna tayo mga pagsulay. Kay pasabot, ginalig-on di ay ta ni Lord. Diba? Hello? Kaya kung dili tahuyang, kung sa mamiligunan ni Lord sa tuwa. Diba? Mga nalingon si Paul, nga diha sa iyang kahuyangon, diha siya gilig-on sa Diyos. Diba? Sa kita mo, ang kung nasa mga galingon, nabita po, yes Lord, I am weak without you. Amen ba ta? Wala kusgan Lord, awas sa ato ano ni karon kung wala si Lord. Diba? Kaya siguro dili ta mapasalig sa trials sa atong kinabuhi, nakabarok pa ba ta? Pero pasalamat yang Ginoo, kay tagtiwala sa imong pagsulay, naapakakaroon. Amen? Ano pa kay gusto si Lord? Kaya naapa ka. Nakapangalagat pa ka. Diba? Nakamata ka pa every morning. Diba? Muna ang mapasalamatan nato ang mga pagsulay ng mga book sa atong kinabuhi. Kay diha ta ginalig-on. Amen. So meaning to say, instead of asking, why me, Lord? Diba? Usually, may ganito nga, ako pa
Instead nga muasta, why me, Lord? Ganong ako pa man, Lord. Muasta, unsa imong ginatudlo sa kuha about ani, Lord. Diba? Unsa imong ginatudlo na ko about ani, Lord. About ani nga sitwasyon. Unsa imong ginatudlo, ginapaabot sa kuha ani. Diba? Kaya mga Kristohano, dili ginamuas. O why me, Lord? Ngano ako pa man? Ngano nahitabo manitanan, Lord? Ngano sa ako na manitanan nahitabo? Ang tinuod ng mga Kristohano, bisag unsa ka lison, mangutana gina, what are you teaching me, Lord? Unsa imong ipasabot o imong itudlo basag sa kuha about ani, Lord? Inana ang tinuod ng Kristohano. Amen? Amen ba ta? Amen. Number 3. Standing firm requires patience and endurance. So, ang standing firm, di ba, mabalong tangalig-on, taliwalas, mga pagsulay sa kinabuhi. So, nag-require siya og pasensya, pailob, paglahutay. Di ba? Kadili man ka makabalong ng lig-on kung wala kay pasensya, wala kay pailob, wala kay paglahutay. Amen? Ingon ang James chapter 1 verse 4, let perseverance finish its works. Diba? Kaya kung wala kay perseverance, wala kay endurance, wala kay patience, dili ka makapasalig na makapadayon ka. Amen? Diba? Dili ka makapasalig na makabalong pa mga lig-on. Diba? Diba? So, ang starting from requires patience and endurance. So, patience is not learned overnight. So, pagpasensya, pagpailog, dili mo na makakunan sa usa lang kagabi. Di ba? O say, pasabot ani, God develops patience through time and endurance. It takes time for us to develop that patience. Di ba? Sa hinay-hinay, ma-apply na to sa itong kinabuhi, mapatunan na to ni nga, pinaiya. Amen ba? Many believers quit too early. Diba? Dagan di kayo mga believers sa'yo, doon na lang sila, rilin ako sa rin, ay, kita ko niya eh. Kapoy kaayo, pero imbis isa na lang kung tato kalikang, maabot na siya sa finishing line ni surrender man. Diba? Nakaabot wala. Ha? Nakaabot wala. Wala. We pray but we don't wait. Nag-ampo lang kita. Diba? Nag-ampo ta sa Ginoo pero wala ta nagbulat sa iyang tubag. Nagbuot-buot na ta dayon. Diba? Unya na sa'yo, ang Ginoo na pwede pasan. Hello, people. Diba? Lord, gusto na ko nga inani, Lord. Pusugot ba ka inani? O, nag-pray, nag-ask kay Lord. Wapa na dito ba si Lord? Nabuot na siya. Pag-abot dito sa unahan, nasayok man siya, napalipak man. Di ba sila ka siya? Nga naman ni Lord? O sa man ni Lord? Ibig sa halagan ko, di mo inani naman noon. Hello, ask yourself. Did you wait? Nakahulat ba ka? Di ba? Nagulat ba ka sa tubag sa Ginoo? O nagbuot-buot lang ka? Di ba? Kinanglan kung mangutana, tahulaton siya na to ah? Tubag. Kung uampo, tahulaton po na to ah? Tubag. Hello? Hello? Napakamuliya? We believe, but we don't endure. We believe na tuod daw ta, pero wala ta nila hutay. Di ba? Maayo dili. Wala gihapon. Dili man ina nga moingon lang ka, yes Lord, I believe in you. Yes Lord, I have faith in you. Pero di ay, wa pa kakaabot sa tunga. Wa na ka, surrender na ka. Di ba? Nakuha na to? Nakuha na to? In Hebrews chapter 10 verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Diba? Before ang promise ni Lord, before ang answer, doon ay condition. Ano si condition? You need to persevere.
persevere and do the will of God. Diba? Usually, mga nagkakahitabo karong realidad ha sa kalibutan. Ina-after diretsyo ang saad sa Ginoo. Wala pa kami tanawa kung unsa ang gisugo sa Ginoo. Diba? Unsa pa'y gusto ipabuhat sa Ginoo sa atua. Diba? Aya niya ihatag ang promise. Kita kami nga parents mo, imo nila, trabaho nga sa ato na, hatagan din di ka unya pagpalit ni mo makaon. Diba? Sinana si Lord. There are promises in the Bible na nag-require mo siyang kondisyon. Tunay kondisyon si Lord. Tunay ginapabuhat si Lord. Diba? Sa'yo na nili. Ang word na pag-persevere o ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Sa'yo na? Ha? Love your enemy. Oh, higugmaan na yung kaaway. Diba? Suko, pero sa Ginoo. Diba? Sa'yo nili. Ibu mo akong iyong rekon mo. Diba? Lisod no? Lisod kung wala din dapat nailhan si Lord. Diba? Sa'yo naman pag-igugma sa iyong kaaway. Sa ako naman, masayuan lang siya. Diba? In that way, makanimo ta sa kabubuton sa Ginoo. O maangko na to ang iyang sad. Amen, Tana? Amen? Amen. Breakthrough often comes after endurance. So, before ang breakthrough mahitabo sa atong kinabuhi, no? Or, ang breakthrough mahitabo yun siya after sa endurance. So, kung wala ang tayo paglahutay, wala tayong breakthrough. Amen? So, kinahanglan nga mo lahutay. Inay mo tapad, lahutay igsoon. Inay mo tapad, lahutay igsoon. Lahutay igsoon. Diba? Lahutay. Diba? Lahutay kita. Kitang tanan mo, lahutay kita. Diba? Late na kayo para mo atras ka. Doon na kita sa finishing line. Diba? Doon na kita sa finishing line. So, bahala na lang magkinaon sa atong dalan niya. Basta kayo madahin yung kita. Amen? Amen? Bahala na kadam-ab na taa. Bahala na kasamad-samad na taa. Bahala na kasakitan na taa. Total, ang nakabot mo sa finishing line, naman si Jesus dito, eternal life ang hanyang saan sa ito. Amen? Malapaki sa si Lord. Okay. O sa yangon, breakthrough comes after endurance. And don't quit in the middle of God's process. Una-una lagi na ito na mga iso ng pagsulay sa atong kinabuhi. Parte na siya sa proseso sa Diyos sa atong kinabuhi. Nakuha na to? Part na siya sa process ni Lord. Muna nga, don't quit. Amen? Ayaw yun. Undang, ayaw surrender. Standing firm means putting on God's armor. Kung sa mga armor sa sundalo? Ha? Kung sa ilang mga armor? Ha? Bibiyang malaki. Doon sila. Ilang mga armor, doon sila yung ng boots nila. Di ba? Kasi tawag ka na, Pastor? So doon sila po yung mga armor. Kita po, na mga Kristuhanon, doon ay armor. Usa na armor in Ephesians chapter 6 verse 13. Put the full armor of God so that you may be able to stand. Diba? Usa na ang mga armor. Una. Ayan. We cannot stand firm in our own strength. God provide spiritual armor. Number 1, belt of... Ha? Diba? Dili literal na suotol, di mo nakabakos, ha? Hello? Dili na literal suotol na nakabakos. Kung dili pasa mo, belt of truth, God's word, keep us grounded. Ang pulong sa Ginoo. Diba? Ikaduha, breastplate of righteousness protects our heart. O dili sa literal na ako na suotol,
discussing. Because people are full of emotion. Diba? Gapadala na rin sa mga emosyon, sa mga pagbati, sa mga kasuko, sa mga kahiubos. Muna tinanggal suotol na ito ni spiritual armor na breastplate of righteousness that protects our heart and shield of faith. Shield. Diba? So, kaniya itong mga sundalo, doon na sila mga inani. Diba? Katong sa mga sa una pa lang sa Old Testament, doon na sila yung mga inani dyan. So, shield of faith, muna katuwa ka ng spiritually pod ang atuang mga armor. Shield of faith blocks fear and doubt. Diba? I-shield na rin mo ano? No fear comes to me. Diba? Wala kang fear, wala kahadto, makaduol sa kuha. Diba? Wala pagduha-duha, makaduol sa kuha. Because naka-shield ko sa gugma sa Ginoo. Amen? Amen. Next, helmet of salvation that guards our mind. Kaya diri mo inject si Satan, lugdautan. Diri mo inject ang mga negativity. Dira mo na kinahanglan nga akong isuot ang helmet of salvation. Una-una to baka muna yung we are saved by the blood of Jesus. Amen? Diba? Next, sword of the Spirit. God's word is our weapon. Diba? Nakita na ito sa Bible, sa Matthew chapter 4 verse 4, katong gitintal si Jesus. Usa, di ba nagamit si Jesus scripture para pildihon si Satanas. Ha? Kinahanglan kini sword of the Spirit. Punoon yun na po atong kinabuhi sa pulong sa Diyos. Amen? Ha? Saan na napagpulo? Basta Bible. Diba? Ayaw sugok na di ka mabasa Bible every day. Amen? Then, sa iyang ingon dire, standing firm in spiritual discipline, not human strength. Kaya masugot ka sa dili jud na to kaya if wala si Lord. Diba? Ala siya sa John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Diba? Kinahanglan gyud nga mubarok ta nga lig-on. Ug ang pagbarok na to nga lig-on, usa siya kabahin sa spiritual discipline and not human strength. Dili siya pinaagi sa atong kusog. Amen? Diba? Kaya dili siya na to kaya lagi kung wala gid si Lord. Diba? Muna mo ang kung siya kanunay na Lord, dili na mo kaya pag wala ka. Diba? Ang kusog nagikan sa Ginoo mo'y naghatag na to. Unsa? Naghatag na to. Strength. Kaligor. Next. Number 5. God is with us and restore us. In 1 Peter chapter 5 verse 10, after you have suffered a little while, He will dari aside. After you suffer a little while, He will He will restore you. Diba? Ano naman siya dari? After you suffer a little while, so gamay lang, kadali lang, i-restore na dahil ka ni Lord Richard. Amen? Amen? Amen. Yeah. Trial has an unsa? Diba? Balik sa kadali ka mag-expire na ng happy tron. Okay. Notice the phrase a little while. Kana, i-take note siya ng word. A little while. Trials feel long. So, saan ma-feel na kung mura pa taon na magiling nga pagsulaybay. Di ba magkikabahuman? Di ba? But they are temporary. Hello? Temporary na na akong pagsulay sa kinabuhi. Uy! Hila karon unya. Lipay na. Di ba? Kay saan na sa Ginoo? After you suffered a little while, He will restore you. Diba? God's promise of restoration, strength, stability. Hello? Muna
Wala na? Assignment. Okay. So si Job suffered deeply before restoration. Kasi nakailan ako sa Bible. Ha? Dili ko mo bagay yung silingan na si Job sa Bible kasi nakailan niya. Si Job. Ha? Grabe pa-suffer ni Job. Nawala tanan sa iya, iyang mga anak, iyang katigayunan tanan. Ug siya nag-suffer po siya sa sakit. Diba? Luka kita sa ulo, paano sa iyong lapa-lapa. Grabe iyang suffered before ang restoration. Diba? Diba gi-restore ni Lord? Tanan na nawala kang Job, gi-times 10 niya. Amen? Kasi nakabaluan na. Diba? Sa life ni Job, tanan na nawala sa iya ha, gi-restore sa Ginoo 10 times. Basahan ninyo na ang story ni Job. Nasa Old Testament. And next na po, Jesus endured the cross before resurrection. Diba? Kailan na kita Jesus? Amen? Kung sa'yo gibuhat ni Jesus, para lang maluwas ta. Ha? Ki-endure niya tanan, di ba? Tanan kasakit. Tanan! Imagine na. Taman sa imo ma-imagine nga kasakit, nagibuhat sa mga tao, gito ang Jesus. Ki-endure na niya tanan para makaabot lang siya sa cross sa Kalbaryo, aron nga kaluwasan, maabot sa atong kinabuhi. Kaya kung wala ito gi-endure ni Jesus, walay! Walay! Ha? Wala akong takay salvation karon. Di ba? Kung nag-surrender ni sila tanan, si Joseph, si Job, kung nag-surrender ni sila tanan, wala nila ma-endure ang taang promise ni Lord. Di ba? Kaya si Jesus, kung wala itong ginagwanta ni Jesus tanan, kasakit, kalapay, ngayon na sinabi, wala ang takadiri karon. Di ba? Wala ang takadiri. Pero kay gi-endure man ni Jesus tanan, giantos niya tanan, mga naat ka. Amen? Para pati si Lord eh? Nalipay ba mga naat mo dari? Amen. Hinay naman. Ha? Nalipay ba mga naat mo dari? Amen. Hindi oy. Diba? Dahil may natatrabaho sa balay mo? Masaya mga trabaho doon ay mga lapunon, mga hinuon, mga unsa pagidita. Pero mas gipili na ito na anari. Kaya nga naman, mas gipili masa ni Jesus na higugmaon ka, bisan mong tagdili ka angay higugmaon. Diba? Mas gipili niyang luwason ta, bisan kita makasasala. Mao na nga kinahanglan, we choose wisely po sa itong kinabuhi. Mas piliyo na ito, mamaminaw ka sa Ginoo, kaysa buhat sa kalibutan. Amen? Amen ba ta? Wala na. Ha? Okay pa mo diha? Okay. Next! Kung ang inyong sardinas, doon na expiration date, ang ato pong pagsulay doon na po'y katapusan. Diba? Expiration date, doon ay katupong katapusan, baka umanan. Ganyan po na siya taman. Uy, kung may ng trials na ako sa tugim, mo extend ko, pero ayaw na, uy! Ayaw na extend, uy, taman na! Hawa na! Diba? Hello? Hello? Kasi ganahan eh, may mga pagsulay siya, hindi na po extend ko ha? Ay pa-extend ba din mo? Ha? Ay pa-extend din ko? Pwede rin oy! Nakapin na expiration dito, ay diri na kataman, gano'n na kataman. Iganahan na po kasi ako, ana dito, nakasawal na. Italili na na ha? Kundi, o sa ako ginapunto, ang imong pagsulay sa ginabuhi, dunay katapusan. Diba? Dili na lang na whole year 2026, mauna na imong challenge, no. Doon na po kay kalipay na ma-enjoy nimo ang 2026. Doon ay kahumanan sa tanan nato nga kalisdanan. Amen? Hoy, di sila malipay na mahumaling ng kalisdanan, no? Ha? Malipay ba ta? Hoy, malipay ta, oy! Di ba? Gumahuman na siya. Amen? Amen. Uy! Ay, naman na. So, ato lang yung dumdumano nga ang ato ang mga pagsulay sa kinabuhi dunay katapusan. Mahuman na din like son. Parang lang nga, live on. Amen? So, alam
opposition, we must stand firm in faith, not fear. Stand firm in truth, not lies. Stand firm in hope, not despair. Stand firm in prayer, not panic. Nga, ayaw kataranta sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ano ba na? I-pray na, i-ampo na sa Ginoo tanan. Amen? Diba, kinanglan na mubarog ta maligon sa itong pagtuo, dili sa kadlo, mubarog ta ligon sa tinuon, sa matukuran, dili sa mga bakak. Diba, mubarog ta diya sa itong paglaom, dili sa walay paglaom. O mubarog ta maligon sa itong pag-ampo. Diba, o dili na magpanig. Okay. Church, standing firm does not mean we never cry. Diba? Basta daw, ang pagbarong maligon, wala nang pasabot na dilit na tamuhilak. Standing firm does not mean we never feel weak. Doon na tayo sa itong kinabuhi. Diba? Taliwala sa itong mga pagsulay. Mubati siya kaluya. Kahuyang. Standing firm means we refuse to let go of God. We stand firm because si Lord ang bahala sa ito. Amen? God is using your trial to mature you. Diba? Igamit na sa Ginoo itong mga pagsulay para ihantong ka. Amen? Strengthen you and prepare you. Diba? Itong mga pagsulay, igamit na sa Ginoo para limunon ta o para andamon ta sa iyang dakong tawag sa atong kinabuhi. Manindong tayo sa ato lang mga hinumduman o ison sa ato ang kinabuhi nga ang pagsulay wala na gialaw ni Lord para i-destroy ka. Gialaw ni Lord ang mga pagsulay sa atong kinabuhi para ligunon ta, para andamon ta, o para ihamtong ta niya sa atong espirituhalon nga bahin. Para iyang i-refine ang tanan mga impurities sa ato ang kinabuhi. O ang mahimo ta ng pure na sa iyahang atubangan. Sama sa bulawan, sa silver, na bisulayan sa kalayo, aron na mas makita na sila tinuod ngayon. Yes, Lord, salamat kayo, mahal. Di ko mensahe karon, Lord. Di na pa-remind daw sa kanang mahal. Na kinahanglan din ang mubarong na lingkod nga nakanin mo, Lord, taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, Lord. Kaya nasayod ni Lord nga wala ni mag-inusara sa among mga challenges sa kinabuhi. Ikauban ka na mo, Lord. Ikaw ang naghatag na mong puso. Ikaw ang naghatag na mong talingkon, Ginoo. Ikaw ang naghatag na mo, Lord, ang kasing-kasing na mula hutay kami, Father. O salamat tayo, Ama, na taliwala sa mga pagsulay ka, Lord. We believe in you, Lord Jesus, na kinita na, Lord, dunay kahumanan, Ginoo. Salamat, Lord God, ng tanang pagsulay, matang pagsulay sa kinabuhi. We ended it right now in the name of Jesus. Salamat, Lord God, na masinati ang atubagan sa mga pag-ampo na
wala na nila Panginoon, Pastor.